Magandang araw po sa inyong lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod sa ating panibagong talakayan, mga minamahal mga kapatid. Hindi lamang ito konting kaalaman, bagamat napakahalagang kaalaman at kalagdagan sa ating mga buhay. May nagtanong po sa akin, Pastor, naniniwala ka ba sa eternal security? Yung pag ikaw ay ligtas, ay hindi na nawawala yan. Once saved, always saved. Once saved, forever saved. Ang sagot ko po ay hango sa banal na kasulatan. Siyempre, hindi naman pwedeng galing sa aking sariling pag-iisip lamang. Ako po'y naniniwala sa once saved, forever saved, eternal security. Doon sa mga tunay na mananampalataya. Okay? Ginamit ko ang word na tunay. Kasi ang nakagugulo po dito sa mga talakayan na to sa once saved, forever saved, ay yung paano raw kung siya'y nag-backslide. O kaya naman, kaya hindi mapapaniwala ang siya'y once saved, forever saved, kasi hindi naman talaga tunay na ligtas na nahalo lang sa kapilya o sa mga mananampalataya tapos lumitaw ang tunay na kulay, hindi pala tunay na ligtas. So, I'm talking about dun sa tunay na ligtas. Tunay ha? Once na kayo'y naging tunay na mananampalataya, malinaw sa John 1:12, ito yung unang reason bakit naniniwala ako sa eternal security. Ito unang reason, sabi sa John 1:12, ay ganito, datapot ang lahat na sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos, sa makatwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. In short, once na naging tunay na mananampalataya ka, nagkaroon ka ng relasyon sa Diyos. At ang salitang relationship, kahit kailan, kahit paluin ka ng Diyos, kahit nawalay ka, hindi po magbabago. Kumbaga, kung ako ay may anak, maaring na-disiplina ko siya, maaring naglaya siya, saan man siya makarating, mananatili siyang anak ko. Dugo ko ang nananalaytay sa kanya. Ganon po sa Panginoon. Once na ikaw ay naging tunay na mananampalataya, may relasyon ka sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya, at yung relasyon na yun hindi na pwedeng magbago. Kaya once saved, forever saved. Pangalawang dahilan, ang sabi ng Luke chapter 10 verse 20, nakalagay ganito, inyong ikagalak na nangasulat ang inyong mga pangalan sa langit. Alam niyo ba, once na ikaw ay naligtas, naging tunay na mananampalataya, sinusulat doon sa langit na bayan yung pangalan mo sa aklat ng buhay. Abay, kung nawawala ang kaligtasan at hindi sure yan, edi ang tendency, bura ng bura doon sa listahan sa langit. Tapos pagka tumanggap ka ulit sa Panginoon, naligtas ka, sulat na naman. Ganun ba ang listahan ng Diyos sa langit once na nalista pangalan mo? Hindi ba hindi? So once na ikaw ay naligtas, isinulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, once na naisulat dyan, hindi pwedeng ang pangalan mo yung listahan ng Panginoon, katakot-takot na bura. Ano yun? Parang ang pagsusulat ng Diyos sa pangalan na naliligtas, alatsamba lang. So kaya po naniniwala ako sa eternal security. At pangatlo, ito pong John chapter 10, 27 to 28 hanggang 29. Kasi yung John 10:28, inassure tayo ni Jesus na wala pwedeng sumaling sa atin bilang mananampalataya. Pagdating ng John 10:29, inassure tayo ng Ama. Babasahin ko yung 2 talata na yun. At sila'y binibigyan ko na walang hanggang buhay. At kailanmay, take note yung word, at kailanmay, hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay, sabi ni Jesus. Pagdating sa 29, ito naman yung sa ating Diyos Ama. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaagaw nino man sa kamay ng Ama. So tatlong ebidensya na word for word sa banal na kasulatan, ang kaligtasan po ay natitiyak o ang pagtungo sa langit ay natitiyak once na nagkaroon ka ng tunay na pananampalataya sa Panginoong Jesus. Bakit kay Jesus? Kasi siya ang tagapagligtas. Siya ang ibinigay na daan patungo sa langit para tayo tumungo doon.
Basahin nyo na lang ang John 14:6. Wala nang ibang dadaanan patungo sa langit, si Jesus lang. Wala ring ibinigay na ibang pangalan na sukat natin ikaligtas, si Jesus lang, Acts 4:12. Kaya yung gagawin mong pananalig sa Panginoong Jesus, yan ay pangangahulugan na magkakarelasyon ka sa Kanya, may buhay na wala hanggang ka, tagalangit ka, at yan ay natitiyak habang ikaw ay nasa lupa pa. Sapagkat ang Diyos natin ay Diyos ng katiyakan. So I hope naintindihan ninyo. Muli, hanggang dito na lamang ako. Ito po ang inyong lingkod, ang Peking Kano.